Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 4:11 na sa hapon. Gikan sa hulot balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sang bugos nga puwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sang apektuhan nga sektor, mga dalagpo nga balita diri sa Iloilo, kag ibang nga bahin sang Kabisayan nagkatungdan. Mga balita nga natipon sa sulod sang nagligad nga 24 oras. Inyo mabatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyo PBS News Team. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas. Ini ang Headliners Was adlaw sang Miyerkules, Hulyo 15, 2026. Ako ang inyo tagbalita, JP Hervas, kagkaroon sa aton mga headlines. Masobra sa 600 ka renewable energy contracts gintugyan si dalom sang administrasyon ni PBBM. Presidente nagpasalig sa eksperyensya kag integridad ni DOH Secretary Pujalte. Poverty incident sa Western Visayas nagtubo suno sa NAPSI. Third ID Commander Major General Michael Samson nagretiro na makaligad ang kapin-4 kadekada nga pagserbisyo. Mga nabiling nga membro sang NPA sa isla sang Panay kag Negros pagatutukan sang bag-o nga pinuno sang Third ID. Halos 80 milyones pesos nga modernized rice processing center sa Banwa sang Dumangas gininaugurahan. Kag masobra 100 million ka balor sang makinarya kag kagmitan ginparagtag sa mga manguma kag mangisda sang Kabisayan nakatungdan. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 4:13 na sa hapon. Kagkaroon sa detalye sang mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Masobra sa 600 ka renewable energy contracts gintugyan si dalom sang administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos. Ang detalye sang balita sa report ni WVSU intern Realin May Cordero. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginanunsyo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga yara sa masobra 600 ka mga renewable energy nga kontrata ang gintugyan sang Department of Energy halin sang Hulyo tuig 2022 tubtob Mayo tuig 2026. Kabahin ini sang handom sang gobyerno nga mapalapad kag mapadamo ang paggamit sang renewable energy sa pungsod. Nag-umpisa man ng DOE sang isa ka 10-year green energy auction nga programa kung sa diin ginatuyo nga magahatag sang 25 gigawatts na bag-o nga renewable capacity sa tuig 2027 tubtob 2028. Suno man sa presidente, padayon ang pagduso sa mga proyekto nga magapabakod sang supply sang enerhiya agod masiguro nga may matinlo kag masaligan nga enerhiya ang mga Pilipino sa tagsa ka panimalay. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WBSU intern Realin May Cordero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Entera Solar Phase 1 maghatag sa matinlo nga enerhiya sa masobra 2.4 ka milyon ka panibalay sa pungsod Pilipinas sunog kay PBBM. Nagabalik si WVSU intern Realin May Cordero para sa detalye sang balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
Formal na nagpangunahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang inaugurasyon sa Entera Solar Phase 1 sa Gapan City, Nueva Ecija. Suno sa Presidente, kung manin fully operational na ang ini nga proyekto, ginalauman nga dako gid ang mabulig sini sa paghatag sa matinlo kag masaligan nga kuryente sa pungsod sa sobra 2.4 milyon ka panimalay sa Pilipinas. Dugang pa ni PBBM, ang Phase 1 may kapasidad nga magdala sang tubtob 3,500 megawatts peak nga solar power padulong sa power grid. Nga pagasuportahan naman sang 4,500 megawatt hours nga battery storage capacity. Dako man ang mabulig sini sa pagbuhin sang carbon emissions sa palibot. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WVSU intern Realin May Cordero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang pang balita nasyonal, PBBM nagasalig sa eksperyensya kag integridad ni DOH Secretary Pujalte. Ang detalye sa balita sa report ni WVSU intern Frenchie Banyas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Gapasalig si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga magamit sang bag-o nga Department of Health Secretary Jose Pujalte Jr. ang iya madugay na nga eksperyensya sa pagpanguna sa sektor. Suno sa Pangulo, dala ni Pujalte ang masubra 3 ka dekada nga eksperyensya sa pampubliko nga pag-alaga sang panglawas nga mangindako nga bulig sa iya bag-o nga papel bilang kalihim sang DOH. Dugang pa ni Presidente Marcos, dako nga obligasyon ang nagahulat kay Secretary Pujalte apang sigurado ang Pangulo nga mahatag ni Pujalte ang handom nga serbisyo para sa Pilipino. Gin-emphasize ang Pangulo nga ang ila tuyo amo ang paghatag sang mas lapad nga serbisyo medikal sa pungsod kag ang pag-aabot sang dekalidad nga serbisyo nga mas abot kamay sa tagsa ka Pilipino. Si Pujalte formal nga nanumpa sang Hulyo 14, 2026 sa Malacañang bilang bag-o nga kalihim sang DOH sa atubang ni Pangulong Marcos kasunod sang pagbiya ni Ted Herbosa. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WVSU intern Frenchie Banyas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kag sa aton balita lokal, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. poverty incident sa Western Visayas nagtubo suno sa NAPSI. Ang detalye sa balita sa report ni Marian Grace Erenieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Nagnubo ang poverty incidence sa Western Visayas sunod sa mataas nga opisyal sa National Anti-Poverty Commission o NAPSI. Gimpahayag ni NAPSI Lead Convener Secretary Lopez Santos III nga nagnubo sa 13.7% ang poverty incidence sa rehiyon sa East sang 2023 halin sa 17.2% sang 2021 nga mas manubo pa sang sa pre-pandemic level nga 14.2%. Pahayag ni Secretary Santos nga ang pagnubo sa poverty incidence sa Kabisayan nakatundan, nagapakita nga ang rehiyon naka-recover sa pandemic kag nagapakita man nga nagmaayo ang ekonomiya. Sadig sa datos, nagnubo ang poverty incidence sa tanan nga probinsya sang rehiyon magluwas sa kapis nga naka-record sang 6.2% sang 2018, nagsaka sa 9.5% sang 2021 kag 13.4% sa 2023. Ang poverty incidence naman sa Aklan sang 2018 nga na sa 12.1%, nagsaka sa 20.2% sang 2021 kag nagnubo sa 4.6% sang 2023. Ang Antique hara sa 19.1% sang 2018, nagsaka sa 23.7% sang 2021 kag nagnubo sa 18.9% sang 2023. Ang Guimaras naka-record sa 9.5% sang 2018, nagtaas sa 10% sang 2021, apang nagnubo sa 6.5% sang 2023. Ang Iloilo naka-record naman sang 16.5% sang 2018, nagsaka sa 17.8% sang 2021 kag nagnubo sa 15.2% sang 2023. Ginklaro Secretary Santos nga apesar mataas ang poverty incidence sang kapis sang 2023, nagapabilin ini nga isa sa mga least poor provinces. Samtang ginpahayag ni Secretary Santos nga agad mapadayon ang manubo nga poverty incidence sa rehiyon, kinahanglan nga padayuno ng agricultural productivity, pabasgon ang climate resilience kag mag-attract sang manawa pa nga investors. Bumalik yung nakarecover tayo dun sa pandemic, no? Kasi more than sa Region 6, more than 40% na poverty incidence pre-pandemic.
umangat nung pandemic 2021, naging 17%. Bumalik tayo ng 13.7. So, below the pre-pandemic poverty incidence. Ibig sabihin, naka-recover na tayo at mas nag-improve yung ating ekonomiya at yung buhay ng mga tao. Ibig sabihin niya, nagkaroon ulit ng mga trabaho yung ating mga kababayan at baka mas umunlad pa, mas dumami yung may trabaho after the pandemic. At ito yung mga drivers ng pagbaba ng poverty incidence sa buong region, including Iloilo. Nabatian ang kabahin sa pahayag ni Secretary Santos. Para sa Bagong Pilipinas, Maran Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang balita, nagretiro na sa military service si 3rd Infantry Division Commander Major General Michael Samson makaligan ang gawin 4 kadekada nga pag-alagad sa pumuluyo. Dedikasyon kag pagpalangga sa pungsod aningin sentro sa iya pag-alagad sa bugos ini nga karera. Sa pagpamuno ni Samson sa 3rd Infantry Division Philippine Army, madamo nga kadalagan ang nalabot sa divisyon sa kampanya kontra insurhensya. Sa masangkang nga kampanya kontra insurhensya, napukan ang New People's Army kag ilisipon na lang ang nabilin bangod man sa programa sa gobyerno sa mga rebelde nga luyag magsungka kag mga buhi malayo sa gamo. Bugos ang pagpasalamat kag pagpanginbulahan ni Philippine Army Commanding Officer Lieutenant General Antonio Navarrete sa nanging serbisyo ni Samson sa pungsod para mapadayon ang peace and development efforts ng AFP. Sa iya pagretiro, ginpasalamatan ni Samson ang tanang nga nakaupod sini sa iya trabaho bawod mas mangin mabinungahon ang iya karera bilang isa ka soldado. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa kaangot nga balita, pagatutukan sa bago nga commander sang 3rd Infantry Division Philippine Army si Brigadier General Joey S. Canillas ang mga nabilin nga membro sa New People's Army sa isla sang Panay kag Negros. Suno kay S. Canillas, dapat matap na ang pag-operate sa mga rebelde para sa padayon nga pagsanyog sa komunidad kag masiguro ang safety sa mga pumuluyo. Lauman man suno sa opisyal ang mas madamo nga kolaborasyon sa militar sa stakeholders para matutukan ang mga rebelde nga hindi makahimo sa anuman nga gamo sa komunidad. Sa oras ng matap na ang problema sa insurhensya, pagatutukan naman sa militar ang territorial defense. Magapadayon naman suno kay Escanillas ang humanitarian assistance and disaster response sa militar, ilabi na sa tion sang kalamidad. Si Brigadier General Joey Escanillas ang 36 nga commander sa 3rd Infantry Division Philippine Army, tumadok sa libudyan kag membro sa Philippine Military Class of 1993. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Halos 80 milyones pesos nga modernized rice processing center sa Dumangas, Iloilo gin-inagurahan. Yari ang report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Formal na nga gin-inagrohan ni the Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. kag National Food Authority o kon NFA Administrator Larry Lacson ang modernized rice processing center sa Barangay PD Monfort South sa Dumangas, Iloilo. Ang proyekto nga nagbalor sa halos 80 milyones pesos ang kabahin sang masagana agri-food infrastructure modernization o kon MAFIM program sa Department of Agriculture nga ginapangunahan sa National Food Authority. Suno kay Locson, ang pasilidad sa Dumangas ang labing una nga nabuksan sa 36 ka moderno nga rice processing center nga gintukod sa bug-os nga pungsod. Samtang ginpaambit ni Secretary Laurel nga bangod sa proyekto lauman nga mas magataas pa ang drying kag milling capacity sang NFA sa probinsya, ilabi na nga may ikasarang ini sa pagbaton sa mga basa nga palay. Ang pasilidad gindisenyo para suportahan ang socio-economic agenda sang administrasyon ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Katuyan sa programa nga obrahon nga moderno ang mga post-harvest kag storage facilities sa bugos nga Pilipinas para mas mapaayo ang produksyon sa mga manguma, mabuhinan ang post-harvest losses, mapabaskog ang agricultural supply chain kag masiguro ang pangmalawigon nga seguridad sa pagkaon para sa kada Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.
Radyo Pilipinas News. Sa kaangot na balita, nagpasalamat si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. kay Presidente Ferdinand R. Marcos Jr., Department of Agriculture kun DA, kag National Food Authority o kun NFA sa paghatag sang prioridad sa probinsya sa pagpatuman sang masagana agri-food infrastructure modernization o kun MAFIF program. Sa idalom sang programa ang mga warehouse at venues kag dumanggas sa probinsya sang Iloilo pati na sa Haro, Iloilo City ang gintukuran sa modernong rice processing facility. Subong nga Hulyo 15, formal nga ginagurahan sang DA kag National Food Authority ang Modernized Rice Processing Center sa PD Monfort South sa Dumangas nga nagabalor sang halos 80 milyones pesos. Suno sa gobernador, tuman nga importante ang infrastruktura ilabi na nga ginakabig ang Iloilo bilang isa sa top rice producing province. Dugang pa niya sa pagsangkad sang kapasidad sang pasilidad sang NFA, mas madamo nga manguma ang ginalauman maka-access sa pagbaligya sang palay sang gobyerno. Nibuluan nga ang Modernized Rice Processing Center sa Dumangas ang formal na nga ginagruhan sa pagpanguna ng DA Secretary Francisco Chu Laurel kag NFA Administrator Larry Lacson. Radyo Pilipinas News. Masobra 1.2 milyon ka pesos ka balor sa makinarya kag kagamitan ginparagtag sa mga manguma kag mangisda sang Kabisayan nakatungdan. Yari ang detalye sa balita. Radyo Pilipinas Report. Pagpanagtag ang Department of Agriculture sa pagpangunan ni Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa nanaytuhan nga makinarya kag kagamitan nga nagabalor sa masobra 1.2 milyon ka pesos. Inang baton sa mga manguma kag mangisda gikan sa 5 ka probinsya sang Kabisayan nakatungdan. Lakip sa mga ginpanagtag ang corn mill, combine harvester, delivery van, hauling truck, recirculating dryer, tractor, water pump kag shredder. Magwas diri 5 ka fiber reinforced plastic boat nga may engine kag accessories ang ginparagtag sa mga mangisda sang Banate. Samtang 13 ka shellfish grower gikan sa Banwa sang Dumangas ang tagbaton sang oyster culture project. Ang pagparagtag sa naituhay nga makinarya kag kagamitan ang ginhiwat kadungan sa inaugurasyon sa Modernized Rice Processing Center sa bagay PD Monfort South sa Banwa sang Dumangas. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa iban pagid nga balita, Radyo Pilipinas News. provincial government kag iban pa nga LGU kag institusyon sa Iloilo ginkilala nga National Healthy Workplace. Ang detalye sa balita sa report ni Hope Torrichante. Radyo Pilipinas Report. Ginkilala nga National Healthy Workplace Awardees. Sini nga tuig 2026 ang Iloilo Provincial Government lakip na ang 5 ka munisipyo sa probinsya. Sunod sa Iloilo Provincial Health Office, Healthy Workplace Awardees man ang mga banwasang Alimudyan, New Lucena, Concepcion, Tubungan, Lambunaw, kag ang Gimbal District Jail. Nagpasalamat naman ang IPHO sa mga awardee bangon nagserbi sila nga ehemplo kag ginpamatud-an nga ang pagduso sang ikaayong lawas sa mga empleyado nagaresulta sang mas mabakod nga probinsya sang Iloilo. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Mga repatriated OFW nga taga-syudad sa Iloilo nagbaton sa cash assistance gikan sa Iloilo City Government. Ang detalye sa balita sa report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas Report. Nagbaton sang cash assistance alin sa Iloilo City Government ang 18 ka mga repatriated overseas Filipino workers nga taga Iloilo City nga napektuhan sang konflikto sa Middle East. Nagatag sang 10,000 pesos ang city government sa mga beneficiaryo bilang suporta kag bulig sa ilaliwat nga pagbangon matapos mapuwersa nga magpauli. Sa mensahe ni Iloilo City Mayor si Treñas ginpahayag niya nga padayon gid ang pagmonitor sang syudad sa sitwasyon sa mga Ilonggo OFWs mangod katungdanan man sang syudad nga sila ang matipan kag maproteksyonan. Magluwas sa financial assistance, may man maka-avail sang livelihood assistance kag packages ang mga OFW agud sila mabuligan nga makabangon. Sa nagligad nga bulan sang Mayo,
Yaraman sa 24 ka mga OFW ang una nga nakabaton siyang cash assistance gikan sa city government. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Samtang sa ibang pagid nga balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. mga pumuluyo sa Pasig City naka-avail sang benting bigas meron na. Nagabalik si Marian Grace Ereniata para sa detalye sang balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Naka-avail na sang benting bigas, meron na akong 20 pesos per kilo nga bugas ang pila ka pumuluyo sa syudad sang Pasig sa idalon sang kadiwa ng Pangulo Rice Program for All. Nagiwas ang rice distribution sa City Agriculture's Office sining karon lang. May 500 kasako sa bugas ang gin-allocate sa mga kwalipikado nga registry system for basic sectors in agriculture o kon RSBSA registered farmers. Kada mangunguma sarang makabakas ang 50 kilo nga bugas, balor 1,000 pesos o kon 20 pesos kada kilo. Lakip man sa mga benepisyaryo ang mga senior citizen, tricycle driver, persons with disabilities, solo parents, kag Pantawid Pamilyang Pilipino Program o kon 4-piece beneficiaries. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Ereniata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mosquito repellent ginpanghatag sa mga estudyante sa syudad sang Pasig. Nagabalik si Marian Grace Ereniata para sa detalye sang balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nakabaton sa mosquito repellent ang pila ka mga estudyante sa syudad sang Pasig bilang tikang sa pagtapna sang dengue sa syudad. Ginpangunahan ni Pasig City Mayor Stephen Palmares ang distribusyon sang 2,000 ka botilya sang mosquito repellent nga tig 100 ml kada isa sa Pasig 1 Central School. Ginpanagtag ang mosquito repellent pagkatapos sang class hours agud mapasiguro ang matawhay nga paghatag sa mga estudyante sa ilatag sa kahulot klasihan. Sadig sa datos sang Iloilo Provincial Health Office as of Morbidity Week 25 o kon humalin Enero 4 tubtob Hunyo 27 sining nga tuig, nakabalhag ang syudad sang Pasig sang 42 ka kaso sang dengue. Ang mosquito repellent ang gidonate sang Rosary Herbal Products. Yarama sa distribusyon sa Day City Health Officer Dr. PB Palomo kag mga manunudlo kag personnel sang lokal nga panguluhan sang Pasig City. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Ereniata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang niya JRMP2 kag BFAR Region 6 Pilot Tilapia Fish Cage Project para sa PAFS. Ang detalye sang balita sa report ni WVSU intern Realin May Cordero. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Padayon ang pagtuman sa National Irrigation Administration Halaor River Multipurpose Project Stage 2 sa ila obligasyon para sa kaayuhan kag padayon nga pag-uswag sa mga indigenous cultural communities. Kaupod ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Regional Office 6 ginlunsar ang isa ka pilot tilapia fish cage project na nagabalor halos 1 milyon sa Sitio Agburi, Barangay Kahigon, Kalinog, Iloilo para sa mga project affected families. Lakip sa sini nga mga tikang amo ang pag-orient sa mga benepisyaryo sang ila mangin papel kag obligasyon, paghimo sa mga lambat kag pagpatindog sa mga frame para sa mga fish cage. Ginpatuman man ang pagpanagtag sa mga kagamitan sa pagpangisda, lakip na ang lambat, feeds kag mga similya sang tilapia dungan sa pagpatindog sa isa ka nipahat na magasilbi nga operation and monitoring station sang proyekto. Agud nga masiguro ang nga operasyon sang fish cage nagasunod sa sound environmental kag scientific standards. Nag-coordinate na ng NIA JRMP2 sa BFAR National Culture Center sa Panabo City, Davao. Ini para sa pagpatuman sang komprehensibo nga water quality analysis kag bathymetric survey agud mahibaluan ang kalidad sang tubig kag masiguro ang malawig ang pagsustener sang proyekto. Ginpangunahan sang JRMP2 IP Housing Project Homeowners Association sa idalom sang technical nga bulig sang BFAR 6 kag JRMP2 kag ginalantaw kung ano ka epektibo ang inland fishery agud mapalapad pagid ini sa 5% ang kabilugan nga reservoir sa palabuton. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WVSU intern Realin May Cordero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. May Cordero, Radyo Pilipinas,
Radyo Publiko. Samtang sa ibang pagid nga balita, arestado sa Provincial Drug Enforcement Unit ang 4 ka drug suspect sa ginpatigan nga bypass operation sa Zone 2 Istansya, Iloilo. Ang mga suspect ginkilala nga sa de alias Bert 46 anyos, kag residente sa Clements Zone 2 Istansya, alias Win 25 anyos, kag residente sa Barangay Lugingot Istansya, alias Ed 72 anyos, kag residente sa Barangay Aranwis Balasan, kag alias Rod 44 anyos, kag residente sa Victoria City sa Negros Occidental. Nakumpiska sa mga suspect ang 235 gramos ang shabu nga nagabalor sang 1.59 milyones pesos. Ang mga nadakpan ang pasakan sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 ukod ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Radyo Pilipinas News. Arestado sa kapulisan ang most wanted person sa Banwasang Balasan sa Barangay Poblasyon Sur, Balasan, Iloilo. Ang suspect ginkilala nga si alias Nonong, 46 anyos, kag residente sa Banwasang Istansya. Si Nonong ang ginaresto sa gahom sang warrant of arrest sa kaso may kang tanan sa illegal nga droga kag illegal nga armas. Sa karon yara na sa Rosenia sa Balasan MPS si Nonong kag wala naman sang piyansa nga ginrekomendar ang korte para sa temporaryo nga kahilwayan. Ang Iloilo Police Provincial Office padayon sa masangkad nga kampanya kontra wanted person agud maproteksyonan ang mga pumuluyo kag manginhiluway sa krimen ang bugos nga probinsya sang Iloilo. Radyo Pilipinas News. Sa Banwasang Uton, gilayon nga nadakpan sa Uton Municipal Police Station ang preso nga nagpalagyo sa Rural Health Unit sa Barangay Poblasyon West Uton, Iloilo. Ang suspect ginkilala nga si Ron, 26 anyos, residente sa Barangay Balud, Gimbal, Iloilo, kag may kasong rape. Suno sa Uton Municipal Police Station, ang suspect kaupod sa isa pagid ka preso ang ginpedalom na sa medical examination. Samtang yara sila sa RHU, naglisensya si Ron sa kapulisan nga mangihi. Makaligan ang pila ka minuto na tingala ang mga pulis nga nadugayan makagwa ang suspect kag ila natukiban nga nagpalagyo ini pangis pagsaka sa bintana. Sa pagpalagyo sa suspect, naglunsar sa hand pursuit operation ng kapulisan sa pagbanguna ni IPPO Director Bayani Rasalan kag Uton MPS Chief of Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Natigay naman nga badakpan ang nagpalagyo nga preso sa Barangay Poblasyon East Uton, Iloilo. Radyo Pilipinas News. Kampanya batok sa online bomb threats ginpabakod sang PNP, 8 ka kaso napasaka na sa korte. Ang detalye sang balita sa report ni WVSU intern Frenchie Banyas. Radyo Pilipinas Report. Ginpabakod sang Philippine National Police upod ang Anti-Cybercrime Group ang kampanya kontra sa nagalapta nga online bomb threats. Suno sa PNP, 8 na kakaso ang nahatag sa korte matapos ang cyber investigations nga ginpatigayon sang ACG umpisa pa sang Enero 2026. Isa sa pinakaulihi nga insidente natabo sang Hulyo 8 sa Cavite kung sa diin naghatag sang kahadlok sa mga estudyante, ginikanan kag mga opisyal sang eskwelahan ang mga social media posts nga nagaangot sang posibilidad sang pagbomba sa pila ka eskwelahan. Sa digital investigation, natukiban sang mga otoridad nga ang ginubra nga account kinapadalagan sang mga minor de edad. Sa subong, isa ka minor de edad ang magaatubang sang legal nga proseso samtang ang isa pa ginpasulod sa rehabilitation facility para sa kinahanglanon nga intervention. Suno kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., hindi lang lango ang online bomb threats bangod nagahatag inising kahadlok kag nagaisturbo sang klase, ubra kag iban pa nga serbisyo. Dugang pa niya, padayon nga ginapaligon sang PNP ang cyber capabilities agud makilala sino ang nagahimo sang mga insidente. Ginpangabay man sang PNP ang publiko nga manginresponsable sa paggamit sang social media kag gilayon nga i-report sa mga otoridad ang online bomb threats imbes nga ipanugid ang hindi beripikado nga impormasyon. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WVSU intern Frenchie Banyas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas
Radyo Pilipinas News. Kabahin sang pagsulog sang National Disaster Resilience Month nagbukas na sugod sa mga adlaw Hulyo 15 ang Kabalaka Expo 2026 nga ginorganisa sang City Disaster Risk Reduction and Management Office kag Office of the Civil Defense Region 6. Ang exhibit ang pagapasakupan sa pila ka private organization kag government agencies sa bahin sang Convention Drive sa Iloilo Business Park. Bukas ini kag libre sa tanan nga luyag maglantaw sang exhibit. Lakip sa mga nagapasakop sa Expo ang Office of Civil Defense Region 6, Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office, Iloilo Citizens Action Group, Philippine Red Cross, University of San Agustin, John B. Lacson Foundation Maritime University, Metro Pacific Iloilo Water, Converge, More Power, South Balibago Waterworks, Department of Environment and Natural Resources, Department of Science and Technology, DNR Environmental Management Bureau, 301st Infantry Brigade, Iloilo City Police Office, Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard, Iloilo Provincial DRMO, Oton MDRMO, Iloilo City Health Office, Iloilo City Gender and Development Office, Office of the City Agriculturist, kag Iloilo City Public Information Office. Radyo Pilipinas News. Volunteer teacher sa Himamaylan City sa Negros Occidental gindayaw bangod sa iya pagkabalaka sa ila mga bumuluto. Ang detalye sa balita sa report ni WVSU intern Frenchie Banyas. Radyo Pilipinas Report. Wala nagduha-duha si Jellard Medes, 26 anyos volunteer literacy teacher sang Balatogan Elementary School sa Sitio Balatogan, Barangay Buenavista, Himamaylan City, Negros Occidental, nga bitbiton kag kuguson ang pila niya kabumulutho sang magpuli ang mga ini pagkatapos sang ila klase sang July 13, 2026 samtang mabaskog ang ulan nga nagpataas sang tubig sa suba. Ang habagat nga ginpabaskog sang Bagyo Inday nagtuga sang mamunog nga ulan sa nahinabitan nga malugwar. Ginpahanagutan ni Medes nga magtabok sa madanlog nga taytay nga kawayan ng iya pupils matapos ang padayon nga pag-ulan. Sa pakikipag-angot sang Radyo Pilipinas Iloilo kay Medes, iya ginasiling hindi nga gusto nga magrigso ang kabataan bagod naging madanlog na ang kawayan nga taytay. Ang mga bumulutho halin sa kindergarten tubtob grade 6 gikan sila sa mga malayo nga sityo sang Kalape, Dauhan, kag Bugo nga isa ka indigenous people community. Ang pagtabok sa taytay nga kawayan ang kabahin sang ila adlaw-adlaw nga pagpanglakaton pakadto kag pabalik sa eskwelahan suno kay Medes. Para sa iya, ang pagsiguro sang kaluwasan sang mga kabataan pareho ka importante sa pagtudlo sa ila sa pagbasa kag pagsulat. Nagaapilar si Medes sa lokal nga panguluhan nga hatagan pagtamod ang madugay na nila nga ginahingyo nga infrastruktura sa upland community paagi sa pagpatindog sang mas hilway nga taytay, mas maayo kag konkreto nga dalan kag maayo nga pasilidad, particular mga hulot klasihan para sa eskwelahan. Ang iya buhat nakakuha sang atensyon hindi lamang tungod sang iya kaluoy kundi para man sa madamo ang kabataan sa geograpiko nga nahamulag nga mga komunidad sa diin ang pag-eskwela kag ang luwas nga pagpauli masami nagakahulugan sang pagtabok sa mga suba kag ginhimo nga mga taytay nga kawayan ilabi na sa tion sang tig-ululan. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WVSU intern Frenchie Banyas sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Marotak Nuevo may libre nga public viewing sang FIFA World Cup Finals. Ang detalye sa balita sa report ni Hope Trichante. Radyo Pilipinas Report. Magahiwat sang libre nga public viewing sang FIFA World Cup Finals ang lokal nga pamunuan sang Barotac Nuevo sa Hulyo 20, alas 3 sang kaagahon sa Tamasak Arena. Magabukas ang gate 1:00 sang aga kag magasirado 2:30 sang aga para matagan sang nagakaigo nga oras sa mga tumalanaw nga makasulod antes magsugod ang mismo nga hampang. Magapanagtag sang libre nga ticket ang LGU first come first serve halin Hulyo 15 sa karon sulod na sa finals
ang Spain sa tapos nga lutuson ang France sa score nga 2-0. Ini ang una nga sulod sang Spain sa World Cup final humalin sang 2010. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang pagwasang RPMD survey ginkakibot ni Mayor Superficial apang ang resulta wala niya ginkatingala. Ang detalye sa balita sa report ni Hope Trechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginako ni Mayor Denny Superficial sang Santa Barbara, Iloilo nga nakibot siya nga may nagwa nga survey sang top performing municipal mayors Iloilo Province ang RPMD, isa ka non-government organization. Apang pahayag niya wala siya nakibot sa nagwa nga resulta sa diin mataas ang iya performance kag trust rating. Suno sa alkalde na batyagan sa mga pumuluyo ang resulta sang ila programa sa banwa sang Santa Barbara. Dugang pa niya nagapabiling nga malinong ang banwa nga nagahatag sang satisfaction sa mga pumuluyo. Lakip sa mga ginatinguhaan subong sang LGU ang pagsaylo sang bag-o nga munisipyo antes magtakop ang tuig 2026 samtang iga-retrofit naman ang daan nga municipal hall. Gintutukan man ni Superficial ang connectivity sa Santa Barbara pinaagi sa pagpasimento sa mga dalan humalin sang 2011. Siling sang alkalde, yara na karon sa 95% sa mga natumod nga dalanon sa banwa ang napasimento para maagyan sa mga residente. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kag sa katapusan nga balita, Consul General sang Pungsod Japan nagbisita sa Iloilo City Hall. Ang detalye sang ukona yari ang detalye. Mainit na ginabi-abi ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas sa iya opisina si Consul General sang Japan nga si Yuda Yano sa iya official visit sa alkalde. Katuyan sini ang mapabakod pa ang maayo nga pag-abinay sang Pungsod Japan kag Iloilo City. Sa courtesy visit, ginpagigbahin man ni Mayor Raisa Treñas ang mga programa sang syudad, labi ng pagtutok sa disaster resilience program sa komunidad, education, capacity building sa mga responders kag volunteers, kag pagpasanyog sang emergency preparedness sa mga Ilonggo sa tion sang emerhensya. Ang Pungsod Japan ang naging partner na sang syudad sa disaster risk reduction and resilience program sa din padayon ang strong partnership kag kolaborasyon sa madamo nga programa. Kag mga mabalita nga natipon sang Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Para sa headliners, buwas sa mga lao sa Merkules, Hulyo 15, tuig 2026. Sa ngalan sa akon mga katuwang technical, Engineer Roy Louie K. Pang sa studio, Officer Jeffrey Bitita sa transmitter. Ako naman ang inyong inalaga, JP Herbas. Madamo nga salamat sa inyong pagpamati. Maayong hapon, Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.